Mekus-mekus ng konstitusyon sa bayan ni Juan. Nagkakagulo naman sa lahat ng sulok sa bayan ni Juan tungkol sa usapin ng pag-amyenda sa saligang batas o ang 1987 Constitution. Iba-iba ang reaksyon ng tao tungkol sa usaping ito, subalit karamihan ay hindi na nabibigla o apektado sa ganitong issue. Sa rason na marami ng beses na pinagtangkaan baguhin o amyendahan ang 1987 Constitution. Iba-iba ang pangalan at pamamaraan, pero iisa ang layunin at yun ay baguhin ang saligang batas. Ano ba ang meron sa 1987 Constitution? At tila mainit dito ang mga namumuno ng bayan. Bago natin silipin ang lahat ng angulo ng usaping ito, pakisubscribe mga kapliabya ng ating channel, Prime Pulse Balita. Para sa patas na impormasyon at makabuluhang diskusyon, pakisundot ng like button at huwag kalimutan mag-thumbs up para goods na goods tayo. Mga kaplebiyan, ang Pilipinas ay nagkaroon na ng 6 na saligang batas. Ito ay ang 1989 Constitution o ang Malolos Constitution, ang 1935 Constitution, 1943 Constitution. Ito ang Constitution ng panahon ng pananakop ng Hapon, 1973 Constitution at ang 1987 Constitution. Ano ang kahalagahan ng 1987 Constitution? Ito ang Constitution na nagbigay ng legalidad sa revolusyonaryong gobyerno ni Corazon Aquino noong nagkaroon ng snap election. Ang nanalo at pinagdeklara na Pangulo ay ang matandang Marcos na si Ferdinand E. Marcos. Ito ay sinalubong ng malakas na pag-aaklas ng mga tao na kung saan ay nagkaroon ng mapayapang revolusyon na tinawag na people power. Nailagay sa pwesto ng presidente si Aquino sa pamamaraan na hindi naayon sa saligang batas. Ito ay extra-constitutional na kung saan ito ay direktang paglapastangan sa ating saligang batas. Ang siste, si Marcos ang lehitimong presidente, samantalang si Aquino ay de facto president. Para bigyan ng legalidad ang kanyang pamumuno, kailangan magkaroon ng panibagong saligang batas. Kaya naiambag ang 1987 Constitution. Ito ang konstitusyon na nagbigay ng termino at limitasyon sa pamumuno ng presidente. Ito ay isang legacy ni Aquino na kung saan ay nagkaroon ng pangil ang saligang batas na huwag magkaroon ng isang gahamang namumuno bilang presidente. Ang 1997 Constitution ay nakadenas at humarap ng ilang pagsubok na baguhin ito at ang lahat ng ito ay hindi nagtagumpay. Tingnan natin mga kaplebyan kung ano-ano ang mga tangka sa pag-amyenda ng konstitusyon. People's Initiative for Reform, Modernization and Action 97. Ito ang unang kampanya na baguhin ang saligang batas na kung saan ay nagkaroon ng signature campaign. Ang layunin nito ay baguhin ang sistema ng gobyerno na maging parliamentary system at alisin ang term limits ng lahat na elected officials. Isang mainit at dagubdob na pagtuligsa ng mga tao sa kampanyang ito sa rason na ito ay isang attempt ni Fidel Ramos na palawigin ang kanyang termino. Ang signature campaign ay binasura ng Supreme Court sa kadahilanan na walang enabling law para dito. Constitutional Correction for Development, CONCORD. Sa pamumuno ni dating Presidente Joseph Estrada A. nilunsad ang isa pang charter change ito ay para alisin o baguhin ang ilang economic provisions na restriction sa mga dayuhang kapitalista na magamay-ari ang lupa, public utilities at media, katulad ng naunang kampanya sa pagbago ng saligang batas. Ito ay tinuligsa ng tao at ng simbahan. Dahil sa oposisyon ng mga tao, ang Concord ay inabandona ng gobyernong Estrada. Gloria Macapagal Arroyo Administrasyon. Taas kilay mga kaplebiyan dahil sa panahon ni Arroyo ay 4 na beses pinagtangkaan baguhin ang saligang batas. Ito ay ang Consultative Commission at ang sigaw ng bayan, People's Cry.
Ang Consultative Commission ay nakasentro para gawing unicameral parliamentary ang ating gobyerno. Ang sigaw ng bayan ay naglalayon na magkaroon ng Constituent Assembly sa pamumuno ni House Speaker Jose de Venecia at pangalawang Constituent Assembly ay galing kay Senator Aquilino Pimentel Jr. na ang objective ay gawing federal system ang ating gobyerno. Rodrigo Duterte, Administrasyon. Sa kanyang pamumuno ay isang tangka o attempt na amiyendahan ang saligang batas para patungo sa gobyerno federalismo. Ito ay nauwi sa isang mapait na pagkasawi. Ferdinand R. Marcos Jr. Administrasyon. Humahabol si Pangulong Marcos sa pag-amyenda ng Constitution, ang Philippine House of Representatives ay nakapasa na ng halos 11 bills at resolutions sa pag-amyenda ng Constitution. Sa isang nakakagulat na pahayag ni Digong Duterte, na direktang nagtuturo kay PBA Party List Representative Margarita Migs Nograles na pasimuno ng People's Initiative. Sa FB post ni Digong Duterte, ay nakapahayag na I was informed that PBA Party List Representative Margarita Migs Nograles is spearheading the PI movement in Davao City. I am against this people's initiative as this is not the people's voice but the voice of a few who wanted to perpetuate themselves in power. At dagdag sa pahayag niya na us. I would like to inform all Davaoeños, most especially in my district, that the House leadership has taken out P2 billion from your P budget for the district and left only a measly 500 million pesos for Davaoeños this year. Sa isang post ni Nograles sa kanyang Instagram page na kung saan may mga taong kumakalat ng isang impormasyon na siya ang namumuno ng People's Initiative, ayon sa kanyang post. May mga gumawa nga ng fairy tale at kasama ako. Pero yun lang according to their script. Hindi po ako ang Disney princess. Ako na bigla Wicked Queen of the South. Sakit. Dagdag pa niya. Once upon a time at habang bumabaha sa kanilang mga paligid, bigla ako na daw ang Wicked Queen of the South at Mastermind. Namigay pa daw ako ng pera kapalit ng pirma. Paano ako makapagbigay ng pera? Paano ako makapag-mobilize ng mga tao? I was out of the country. Hay nako, mga kaplebyan. Abeso, lahat ng issue ay nagiging malaking sarsuela. At nakakatawang palabas sa bayan ni Juan. O ba hindi ko na kung saan ay kanya-kanyang tago ng kanilang mga karakter. Bits. Pero hayagan sinabi ni Bongbong Marcos na suportado niya ang charter change. Basta ito ay nakapokus sa economic provision. Ang kinakatakutan ng mga tao ay gawing mekus-mekus ang pag-amendiya ng konstitusyon para sa kanilang pangsariling interes. Ang nababalot na takot ay resulta ng kasaysayan na kung saan ang tatay ni Bongbong na si Ferdinand A. Marcos ay binago ang 1935 Constitution para palawigin ang kanyang termino, ngayon ay mainit ang tubig sa isyu ng charter change, daos na kumpadalos-dalos si Bongbong Marcos. Tungkol dito ay baka siya magising at mapaso at ang kanyang kapalaran ay maging parehas ng tadhana na tinahak ng kanyang ama sa susunod na issue in the days at suliranin ng bayan, andito kami. Nagmamatiyag. Opo, kaya subscribe na mga kaplebian at pindutin ang like button at mag-thumbs up. Maraming salamat po.